ay ibalik muna yung pera bago aksyonan ang kanyang aplikasyon sa Witness Protection Program. Mr. President, ako po'y nalulungkot, maski sa aking press con kanina ay sinabi ko kung bakit ganun ang sinabi ng Secretary of Justice. Wala po sa tuntunin yun eh. Kung babasahin lamang po niya ang Section 3 at Section 10 ng Republic Act 6981, wala pong binabanggit doon na restitution, yung pagsusoli. Nag-uumpisa lang po sa pagsusuri, sa pag-iimbestiga ang komite. Meron na po bang halaga na dapat isoli? Na-determine na po ba yun? Meron na po bang ruling na kung ano kung sino at gaano ang isosoli ng kung sino man ang may kasalanan? Meron na po bang ganun? Wala po eh. Prospective lang pong mag-a-apply eh. Nasa Sections 3 and 10, ang mga requisites kung ano-ano po yun. Mga 10 requisites po yun. Yung restitution, wala po ron eh. Kaya po ako'y nalulungkot kung bakit po binanggit yun ng Secretary of Justice. Samantalang, nung pong linggo, bago magkaroon ng hearing noong September 8, nagkausap pa kami at binigyan pa niya ako ng kasiguruhan na sige, ibigay mo na sa kanila ang pangangako na mabibigyan natin sila ng immunity sapagkat tayo naman ay magka-partner sa protection program ay ating maipasakagad. So yung pagbibigay po niya sa akin ng garantiya, kasama na po yung kanyang USEC. Yan ang nagbigay sa akin ng lakas na loob. Kaya ako'y sumulat kagad. Hindi ko alam na babaligtarin ako ng Department of Justice. Ngayon po, Mr. President, yun po ang ginamit ninyong dahilan kung bakit hindi nyo pinirmahan. Sana man lang po ay napakarami naman ninyong mga abogado sa inyong opisina rin. Binasa nyo sana yung batas. Kung yung restitution po ay isa sa requisite para ang isang tao ay makapag-apply man lang. Yun po kasi yung prinsipyo ng batas eh. Bago siya gumawa ng isang marahas na kapasyahan, alam niyang mag-aalanganin ang buhay niya. Magsasabi siya, nung inaakala niyang maaring makapaglagay sa panganib ng kanyang buhay, kailangan nga bigyan natin din siya ng protection. Yun po yung batas eh.